So mga ka-old school, naglabas na ng official statement si Senator Amy Marcos. Regarding ito sa mga tampulan o mga propaganda na inilalabas nang alam na natin kung sino. Basahin natin mga ka-old school. Bawat detalye ay may pinatutunguhan, may tinutumbok, o baka naman may pinatatamaan. Pa-speech ka ba kasi? May patayo-tayo ka. Noong 2015, sabi niya dito, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama. Walang iba kundi si The Great Late Apolacay. Matapat sa kaibigan, matapat sa bayan. Kahit na nakikita na ng dating Pangulo na maraming ahas at traidor sa kanyang paligid, hindi siya bumibitaw sa mga totoong kaibigan, lalo na sa ating bayan. Ano raw ba ang sikreto ng mga Marcos at bakit sa loob ng mahabang panahon, may mga loyalistang handang makipaglaban para sa amin? May loyalista kami dahil loyalista kami. Ako, gaya ng aking ama, ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan. Sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na dusa. So eto yung mga pas nila mga ka-old school. Pero ang gusto ditong itumbok ng super ate, never nilang iiwanan ang mga totoong kaibigan. Hindi lang sa politika. Dahil dyan sa politika, walang permanenteng kaibigan. Pansariling interes, kahit kamag-anak mo, gagawan mo ng hindi maganda para lang sa pansarili mong interes. Yan yung sa akin, hindi kay Senator Amy yun ha. Iyan ang iniwang legasiya sa akin, sa atin, ng aking ama. Ang makatotohanang pagkakaisa. Pagkakaisang hindi bula lamang ng bibig. Pagkakaisang nangangahulugan ng pagiging isa. Hindi yung tatayo ako, tatayo tayo. Nung una, ikaw tapos ngayon tayo. Mag-isa kang tumayo. Dahil para sa akin, ipakita mo lang ang resibo na hinihingi ng mamamayang Pilipino. Tapos ang usapan, tayo'y magkakaunawaan. Sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan at pakikipagkaibigan, pinakaloyalista kami sa kapakanan ng bayan. Kung maalala nyo mga ka-old school, nung tinanong ako ni Senator Amy noon, di ba? Ang sabi niya sa akin, kung ikaw ang tatanungin, ano sa iyo ang pagiging loyalista? Ang sinabi ko lang naman, mahal ko ang bayan ko. At mahal ko kung sino ang nagmamahal sa bayan ko. At yan din ang paninindigan ng dating The Great Late Apolacay at ng Pamilya Marcos. Hindi yung nagdideklara dyan ng kung ano-ano. Yung patayo-tayo pa. Kasama yung mga palakpak boys, anak ng patuka sa manok. Kahit tayo ay isang pulupulong bansa, hindi tayo umiiral na parang mga isla. Dapat nagtatagpo ang dulo sa dulo. Mata sa mata. Solid North, solid South, at higit sa lahat syempre, ang solid Pinas. Kabastusan sa aral ng Yolanda, ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Diyan talaga magaling ang mga pulpolitikong trapo. Ginagamit ang nakaraan para umepal, magpalapad ng papel at magpagwapo. Pero mo, meron nga akong kilala dyan. Namimigay ng tulong, pero yung iba naman, kinukuhanan niya ng pondo at ibinibigay dun sa may ingay. Ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong 10 taon ang nakalipas, ay buhay pa rin sa aking gunita. Na walang dilubyo, ang kanyang lumunod sa lakas ng Pilipinong mulat at gising. Igalang sana natin ang libu-libong namatay sa sakunang yan. Alalahanin natin ang pagkakaisang umahon sa atin sa dilubyong yan. Dilubyong maglulugmok sa atin kapag kukonsintihin natin ang nais sumira sa ating nasimulan. Pagkatapos ng pagsubok na yan. Ang Marcos Duterte na buo yan dahil kay Senator Amy.
At walang kinalaman dyan yung hari-harian dyan sa House of Representatives. Tatayo ako. Tanungin nyo, isang dating Pangulo at milyong-milyong mga Pilipino ang nangihingi ng resibo. Bakit kami mananakot? Kami ay nangihingi lang ng kapaliwanagan dyan sa mga nilulustay niyong bilyong-bilyong pondo na galing sa buwis ng mga Pilipino. Ang dami niyo pang drama. Tatayo ako. Na kesyo kayo'y tatayo. Kayo lang ang tumatayo. Habang ang ibang Pilipino nakadapa na, lugbok na sa kahirapan. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. At huwag kang mag-alala, Senator Amy. Dahil sa iyong paninindigan, na alam naman namin na walang kaplastikan, kasama mo kami sa iyong paglaban para sa bayan. Kasama mo rin kami sa makatotohanan at walang kaplastikang pagtulong sa mga nangangailangan. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang maimlay ito sa libingan para sa kanya. Nakatulad ngayon ng mga propagandista na ang gustong mangyari ay paghiwalayin ang tandem ng Marcos at Duterte. Dahil ngayon, hindi na sila salaga sa mga Marcos. Sila ngayon ay mga naninilbihan na, malamang di umano, doon sa hari ng House of Representatives. Tatayo ako. Ganyan na sila ngayon dahil nga, when money talks, everybody listen. Tatayo ako. Nge nyo. Doon ay tinanong siya, na kaya ba niya pinahintulutan ng paglilibing ay dahil kaibigan niya lang ako? Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan, at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, ng gutom, at katraydoran. Wow! Grabe, ang bibigat na itong mga binanggit ni Senator Amy. Sa totoo lang mga ka-old school, ulitin ko lang, ang 31.6 million at 32 million plus ng ating presidente at vice-presidente, ang apelido niyan ay Marcos Duterte. Wala akong nakikita dyan na Romualdez. Pasintabi na po, House Speaker. Pero hindi lang namin maintindihan kung talagang tayo ay para sa bayan, naglilingkod para sa bayan, at gusto nating tulungan ang taong bayan, bakit hindi nyo ilabas ang resibo na hinihingi ng mga Pilipino? Bakit kailangan nating magtayo-tayo pa, magpalakpakan, at labanan ang nananakot? Dahil gusto lang nilang makuha ang gusto nilang makuha? Parang napakalayo naman ng inyong gusto sa gusto ng mas nakararaming Pilipino. Tandaan nyo po, sabi nyo, tapat kayo. Kung tapat kayo, buksan nyo ang inyong libro. Tapos na ang panahon ng pagtatraidor. Tapos na rin po ang history at never kaming papayag na maulit ang history. Hindi ko naman sinasabi na baka may mga kamag-anak na naman na siyang sisira sa magandang pangalan ng mga Marcos na ibinalik ng mga Pilipino. Katulad ng sinabi ni Senator Amy Marcos, kaibigan niya ang mga Duterte at never siyang tatalikod sa mga mabubuting kaibigan na walang ginawa, kundi maglingkod, magmahal ng tapat sa bayan, katulad ng ginawa ng The Great Late Apolacay. Ingat!